What is the main purpose of a rubric? Would this be letter A, to make grading faster? Letter B, to replace traditional exams. Letter C, to discourage students from failing. Or letter D, to ensure objective and standardized assessment. Yung goal po natin ngayon ay mini-measure natin yung ating kahandaan para sa ating LEP March 15. No? So with only 15 days left, dapat po perfect na natin yung mga items na to. No? These are our high-yield questions. Panagiang nandyan sa LEP, paulit-ulit. Kaya dapat po memoryado, alam natin kung bakit ito yung ating magiging sagot. Hindi ko sinasabing i-memorize. Sinasabi ko po, himayin natin, intindihin kung bakit ito yung ating right choice. Okay? What is the purpose of your rubric, your scoring guide? Alright? Anong choice po dito, tamang taong bayan? It is letter D. Para masigurado na objective, di ba? Para masigurado na objective tayo at standardized yung ating assessment. Ibig sabihin, no, when you say objective, na wala tayong bias, di ba? So, hindi tayo unfair kasi gumagamit tayo ng rubric. Okay? Gumagamit tayo ng rubric. Alright? So, letter D po ang ating hinahanap. Paminsan-minsan, na itatanong ni LEP ang essential parts of a rubric. Ano yung mga pinaka-importanteng parte o bahagi ng ating rubric, no? So, meron po tayo dyan criteria. Criteria, no? Ano yung inyong i-measure? For example, participation, grammar, organization, cleanliness, no? So, these are the different criteria that you may have. And of course, meron ka ditong performance level, no? Performance level. Excellent ba yung gawa niya? Good ba yung gawa niya? Satisfactory ba yan? Marginal passing, no? Kumbaga, pasang-awa? Or failed ba yung kanyang gawa, no? Sa kada performance level po, meron tayong descriptors, no? Words, no? Kung ano yung ating ini-expect sa kada performance level, no? So, for example, excellent, actively involved, shows enthusiasm, etc. Sa atin namang fail, non-submission or plagiarism yung ginawa niya, okay? And paminsan-minsan, meron ka ding scale, no? Yung ating pong scores, okay? So, 10, 8, 6, 4, 0, etc. Okay? So, these are the different parts of our rubric, no? So, kung tayo po yung student, for example, sa mga nag-MA, sa mga magtitake na kanilang PhD, no, dapat po kapag ka merong rubric na binigay sa atin, no, dito tayo mag-focus, no, sa ating pong excellent, sa pinakamataas na performance level, no? And kailan po ibibigay yung rubric dapat? Baka maitanong ni Let, no? Magbibigay ka ng performance task. Kailan mo po ibibigay yung rubric sa mga students? Of course, no, bago pa man sila mag-umpisa sa kanilang gawain, dapat po klaro sa kanila yung inyong rubric, kung paano sila i-grade, no? Dapat po na-discuss mo yan, no? Huwag ka magmadali. I-discuss mo yan, sabihin sa kanila, if you want a perfect score, no? If you want a good score, the best score, look at the excellent column. Okay? So dapat po prior to your performance task ay alam nila, no, aware sila kung paano sila igagrado.